Tara, simulan na natin to. Gamit ko lang dyan, master grip. 3 inches, guys. Iniwa ko na yung tampali. Natakil lang natin yan. Sa lahat ng mga nag-aaral pa lang dyan at mga nag-a-apply abroad, panoorin nyo mabuti to. Yan, marami na rin yung nag-share sa akin ng video. Nagpapasalamat sa mga video natin na ginagawa dahil malaking tulong sa kanila at nakakatulong yung ginagawa natin, no? Yung iba, pinapasa nila sa employer. Yung iba naman, nadadagdagan yung kaalaman nila and skills nila sa pag-primal cuts and deboning. Yan. Basta tuloy-tuloy lang kayo, guys. 2 joint. Pantay lang. Pagkabalat na lang, guys. Pagbalat na lang yan, iwain nyo lang yan. Ang paggamit sa knife, nakaganyan, naka-point, okay? Hindi pwedeng straight lang. Kasi pag straight lang, ang magagamit yung ano dyan, talim ito. Wala masyadong talim yan. Nandito yung talim ng knife natin. Kaya kung mapapansin nyo, pag naghihiwa ako ng balat na lang yung nakikita nyo, ito lang yung ginagamit ko, yung dulo lang. Tapos hindi yan naka-straight lang, di ba? Naka-point lang yan. Kung nakapansin nyo, di ba? Pero naka-power grip pa rin tayo dyan. Tapos dito, inuunti-unti ko lang. Pag hiwa ko dito, ihiwain ko ulit ng isa hanggang sa likod. Okay? Tapos, syempre, optional yan. Sa mga nag-aaral pa lang, binabali talaga yan. Pero sa akin kasi, ganito yung discarding ginagawa ko. Tinutulak ko lang itong ham leg, pak. Pag natulak ko na yung ham leg, nakikita ko na yung buto na yan, umuusli na. Ayan o. Tapos, doon ko na lang ipapasok yung knife ko at matatanggal ko na yung ham leg natin, mga kapatid. Okay? Tanggal na natin yung ham leg dyan, guys. Yan, sana nasusundan yung mabuti. Punta tayo sa shoulder. Shoulder naman tayo. Yung shoulder natin, bilang lang kayong ribs. 1, 2, 3, 4. Tapos sa ibabaw ng 5 ribs, doon kayo ihiwa. Naka-dagger grip. Pagkahiwa nyo dyan sa ibabaw ng 5 ribs, pak, dire-diretso lang. Okay? Isang hiwa lang. Pagka nahiwa nyo na yan, guys, hiwain nyo lang yung mga balat, tsaka yung laman. Susundan nyo lang yan. Tapos ito, pagka nasisikipan kayo, di nyo makita, adjust nyo lang tong pata front. Yan. Tapos tsaka nyo hiwain yung mga laman, tsaka yung balat. Pag nakakapaan nyo yung shoulder blade, iwas nyo lang yung knife nyo, tsaka nyo hiwain yung mga laman. Pag balat na lang, tulad na sinabi ko sa inyo, yung dulo lang, yung tip lang ng knife natin, no? Kaya lang gagamitin nyo, guys. Para madali nyo mahiwa yung mga balat, oh. Kaya basic na basic lang. Kaya tapos kunin nyo lang dito sa joint. Dahil walang buto sa likod yung pork chop natin, madali natin matatanggal yan. Yan. Iwain lang natin yung mga laman at balat sa ilalim. Tapos ito, gamitan nyo lang ng konting lakas. Pak! Pag hindi kaya, pwede nyo ganyan. Diba? Tanggalan natin yan. Okay, tapos na tayo sa primal cuts, mga kapatid. At pupunta naman tayo sa deboning. Yan, at nandito nga pala yung kuya ni Sir Gel. So, pupunta tayo sa deboning. Deboning tayo, pata hind. Etong daliri nito, yung thumb nyo na yan. Pantay nyo lang yan dito sa may siko ng pata hind. Yan. Paghahawakan nyo yung pata hind, ganyan nyo lang. And then, hiwain nyo ng pa-slant. Okay? Pag hiniwa nyo ng pa-slant yan, hiwain nyo muna yung balat. Pag nahiwa nyo yung balat, tsaka nyo hiwain ng pa-slant. Yan. Pag nahiwa nyo na yan dyan, hahanapin nyo lang yung joint. Okay? Ayan, joint. Ayan, pag nakita nyo na yung joint, ayan na yung joint. Madali nyo na matatanggal yan, guys. Pag natanggal nyo na yung joint, hiwain nyo na yung mga laman, pa-slant. Pa-slant lang. Pag nahiwa nyo ng pa-slant yan, tuloy-tuloy na yan, guys. So, tapos na tayo sa pata hind. Punta naman tayo sa may pelvic bone. Ito yung pelvic bone natin, palatandaan. Lagi nyo tatandaan to, lalo na yung mga nag-aaral pa lang dyan. Itong buto na to, guys, palatandaan yan. Huwag kayong ihiwa dito sa loob. Dito lagi sa palabas, sa may bukol na to, sa may ham leg. Itong dulo na to, nandito kumukunik yung pinaka-joint yan. Ayan, yung dulo na yan, yan. Ito, lagi nyo tatandaan itong malaking dulo na to, okay? Hiwain natin ng diretso lang. Diretso lang. Pak. Ayan. Sumisirit pa. Pag nahiwa nyo ng diretso yan, at di nyo pa nakikita yung joint, hiwain nyo pa ng isa. Pak, ayun na, nakita na natin yung joint.
Itong buto na to ha, itong buto na to, ayun lang yung joint. Okay, sa baba lang yan. Okay? Huwag kayong lalagpas dito. Pag lumagpas kayo dito, sa BSK mapupunta. Lagi lang kayo dito. Okay? So, pag nakita nyo na yung joint na yan, pasok nyo yung knife nyo. Pasok natin yung knife kasi may litid lang yan na nakakonect dyan. Tapos, pababa. Pag na ibaba nyo na, didikit, balik nyo pataas, dikit nyo yung knife sa buto. Pag nakadikit na yung knife sa buto, isang hatak, pak. Ganun lang, kasimple. Ayan. Tapos dito, susundan nyo naman dito sa kabila. Pasok yung knife. Ayan. Pagpasok yung knife, susundan nyo lang yung buto. Adjust na konti rito. Ikot natin yan. Ayan. Maluwag na. Pwede na natin tanggalin yung pelvic bone natin, mga kapatid. Pa-slant lang. Ayan. Kung napapansin nyo, power grip lang yung lagi kong madalas na ginagamit. Ang hiwa ko sa meat natin, puro pa diretso lang guys. Hindi ko binabalik-balik, no? Yan. Pag-aralan nyo rin yan guys, yung paggamit ng knife. Paghawak, paggamit ng knife. Yan, syempre, lalo na maraming employer na nanonood sa atin. Mga feeling employer. Mga perfectionist. Ito first layer guys. Huwag nyo sila isipin, kung nag-aaral pa lang kayo, mag-focus lang kayo sa ginagawa nyo. First layer, wala silang ambag sa ginagawa nyo, kaya focus lang. Dikit lang yung knife sa buto. Pagka nandun na kayo sa may bias, yan, hatak, tanggal agad yung laman, di ba? Ganyan lang guys. From top to bottom, kung napapansin nyo, hindi naka-straight yung knife ko, no? Nakaganyan lang. Kasi, yung laman na yan, nakadikit sa buto, tatanggalin lang natin yan. O, kita nyo ba? Tapos pagka natanggal nyo na sa ibabaw, gilid, dito, pwede nyo nang straight yung knife nyo. Ganyan, tanggal agad. Isang hiwa lang. Susungkit-sungkitin nyo lang yung mga laman. Ganyan lang. Yan. Tapos dito may nikap, kaya iniiwasan natin yan. Okay? Dinadahan-dahan ko talaga to para makita nyo mabuti at may mga nanonood din talaga sa atin na gustong matuto, no? Yan. Hihiwain ko yung mga litid at laman dito sa ilalim, kapantay lang nitong bias. Yan. Tapos hihiwain ko ng isa paikot. Pantay ng bias. Paikot. Aatakin natin yan guys para maging 0-0 yung bias natin. Uy! Yan. Diba? Tapos saka natin tatanggalin yung mga laman dito na nakadikit pa sa dulo ng bias. Yan. Tanggalan natin. Tapos na tayo sa ham leg. Kailangan ko bang bilisan? O kailangan ko mas galingan? Dahil yung ribs natin, walang buto rito sa gilid, jackpot tayo dyan. Maliit yung buto ng baboy natin. Pero kawawa yung kahati natin, no? Tanggalin natin yung pork ribs. Walang buto sa gilid, kaya dito na tayo mag-i-start sa may layer. Ayan, naka-power grip lang tayo. Ayan, may layer lang yan guys. Susundan nyo lang yung layer na yan. Ayan. Pag nasundan nyo na yung layer at nandito na kayo sa may laman, pantayin nyo lang sa neck. Papantayin nyo lang sa neck yan. Neck. Tanggalan natin yung pork ribs. So, exciting part tayo ngayon. Tanggalin natin itong mga taba. Yan, pag natanggal nyo yung mga taba na yan, makikita nyo dyan yung palatandaan ng exciting part natin. Yan. Ito na. Ito yung shoulder blade. Yan, dito marami talaga nahihirapan dito, no? Pero ito, tuturo ko mas madali. Ito yung layer. Sa ibabaw niyan, matatanggal nyo agad yung duktungan yan. Tapos ito, itong litid na to, palatandaan din yan, kung nalilito kayo dito, yung litid na yan, half inch, na pagigitnaan lang, di ba? Hiwain natin dyan. Sobra. Dito tayo. Pagka medyo malalim kayo, ibig sabihin, nasa BSK niyan. Dito tayo sa ibabaw. Okay? Kaya, tanggal na agad natin. Power grip, guys.
masterin nyo yan. Tulad ng gamit kong knife master grip. Tanggalin natin yung mga litid sa ibabaw ng shoulder blade. Itong technique na to makakatulong talaga sa inyo to. Yan, natanggal ko na yung mga litid, tsaka laman sa ibabaw. Pag natanggal nyo na yan guys, iwaan nyo lang na isa dito sa ibabaw. Guhit lang, guhit. Pag naguhitan nyo yan, angat nyo yung mga soft tissue. Yan, sana nakikita nyo no, sa video. At yung mga nanonood sa atin kasi kita-kita naman nila yan. Naangat ko na yung soft tissue. Pag naangat mo na yan at naramdaman mo na, hindi mo na kailangan angat lahat yan. Hiwain mo na agad itong layer na to. Yan. Pag nahiwa mo yung layer na yan, tsaka mo angat. Maangat mo agad yan. Pag may nakakapit pa naman, pwede mo na mahiwain yan, syempre. Para may tulak mo na mabuti. Yan, naangat na natin. And then dito tayo sa may kabilang layer, guys. Hiwain nyo lang yung layer na yan. Tutusin niya, pwedeng hatakin talaga yan. Diba? Malinis na malinis yung shoulder blade natin. Pwede talaga hatakin yan. Lalo na kung frozen tong gamit natin. Pag hinatak mo yan, talagang isang hatakan lang yan. So tutulak ko muna para makita ko yung dulo ng shoulder blade natin. At sana nasusundan lahat ng mga nanonood sa atin, lalo yung mga baguhan dyan. Ayan. Tanggal na natin, hanggang dulo, nakikita ko na guys. So makinis na yung shoulder blade natin. Ito yung palatandaan kung para di kayo mahirapan sa pagtatanggal ng shoulder blade. Itong isang to, nakikita niyo yung puting litid na yan. Pag nitatanggal kayo ng shoulder blade, ayan lang tatandaan nyo. Tanggalin nyo yung litid na yan. Tanggalin natin. Pang. Yan. Tapos iikot nyo na agad yung knife nyo. Pagka ikot nyo ng knife nyo, tanggalin nyo lang yung nakakapit na konti dito. Yan, pwede na yan. Tapos, kaya sagad ilalim, pak. And then hiwa isa. Matatanggal na natin to, promise. Isang mabilis na tanggalan lang to. Ayun, walang kahirap-hirap. Diba? Walang kahirap-hirap. Yan. Ganyan lang tayo magtanggal ng shoulder blade. At itong technique na to, sana nakukuha nyo mabuti, nasusundan nyo ng maayos, no? Yan, di ko ginagamitan ng pwersa yan, no? Yan. Ito naman sa pata front, guys. Pata front. Ito yung pinaka-basic na pwede natin may turo. Ito na may layer din to, no? Hiwain nyo lang yung layer na yan. Tapos hiwain yung mga balat. Dito kasi makikita nyo agad kung paano nyo pwede tanggalin yung pata front. Okay? Tinamahan natin kanina yung bias. Kaya may sugat yan. Ilalim na siko. Ilalim na siko. Pwede nyo gawin yan. Ilalim na siko, hiwain nyo agad yan. Hiwain nyo agad sa ilalim na siko. Para hindi masira yung karne natin. Yan. Pag nahiwa nyo sa ilalim na siko, ito na yung BS natin. Yan, napakaliit na yan. Madali nang tanggalin yung laman. Ito yung layer. Hiwain nyo lang yan, guys. Kahit naka-power grip lang kayo. Pag nahiwa nyo yan, lalabas yung bias. Ito mga laman na nakadikit na to, basta relax lang kayo. Huwag kayo magpapanik. Focus lang. Yan nakadikit na bias na yan. Hihiwain nyo lang yung papasok. Kasi nakadikit lang yan ng gusto sa may bias natin. Yan. Ito malaking buto to. Malaking buto. Kaya sasagad niyo yung hiwa dyan. Okay? Ayan, at nakita nyo na, di ba? Lumabas na yung pinakang bias natin. Pwede nyo nang paikutan ng hiwa yan. Kasi may mga nakakapit na litid dyan sa ilalim ng bias. Pag naipaikutan nyo ng hiwa, nandito na kayo ulit sa kabila, pwede kayo mag-power grip ulit para di kayo mahirapan. Tapos, pwede na natin matanggal yan. Dahil napaikutan na natin ng hiwa yung pata front, angat nyo lang yan, nakadikit yung knife nyo sa may bias, tapos, iikot nyo lang ulit yan. Yan. Kung di pa kayo nakapalaw sa akin, follow nyo na rin ako mga kapatid. At tanggal na natin itong pata front, guys. At sa lahat ng mga baguhan dyan, shoutout sa inyo, guys. Ganun lang kasimple. And peace out.